I do not wish the sinner to die, says the Lord, but to turn to me and live. Tungod sa imong agugma, ginluwas mo kami. Tungod sa imong krus, ginluwas mo kami. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, "This generation is an evil generation. It seeks a sign, but no sign will be given it, except the sign of Jonah. Just as Jonah became a sign to the Ninevites, so will the Son of Man be to this generation. At the judgment, the Queen of the South will rise with the men of this generation, and she will condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And there's something greater than Solomon here. At the judgment, the men of Nineveh will arise with this generation and condemn it, because at the preaching of Jonah they repented. And there is something greater than Jonah here." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to meditate on the occasions of sin and its importance in our spiritual growth. It's already in the middle of the book. Occasions of sin. Nabutang diri tiyempo pa ni mga 1903. Libro nga ni, pero applicable gihapon ang mga doctrine, kaya ang doctrine wala naga-change. Ang applications, ang doctrine amo ang naga-change. Suno sa circumstances ang life, advancement in technology, social mobility, media, communications. Pero ang doctrine, pareho. Example, isa lang ang Diyos, may 3 ka persona. Wala na yung kambyo. Tub-tub sa kapatapusan sang panahon. Si Mary, ever virgin, immaculate conception, wala na yung kambyo. May reward ang faithful sa Diyos, may punishment nga nagahulat sa mga unjust o wala nag-accept sang invitation sang Dios, wala na nagakambyo. Malain ang magpatay, malain ang mag-commit sang adultery, wala na nagakambyo nga after 10 years maayo na ang magpatay o malayo na ang adultery. That's why hindi kita magpatiplang. Kaya ang kalibutan, nagakambyo-kambyo. Nya capital punishment, malain subong. Sunod naman nga presidente, maayo naman ang capital punishment. Nya subong ang abortion, approve. Sunod naman nga presidente, hindi naman approve. Gakambyo na sila yan. Depende sa expediencies, sa interests, human considerations, popularity, numbers. Amo na ya ang mga factors nga nagakambyo. Ginasunod ang hilig sang tao. Sa Katoliko, ginasunod ang hilig sang Dios. Hindi nga ang Dios ma-adjust sa tao sa standard sang tao, kundi ang tao ma-approximate sang standard sang Dios. That's why we have our model, Jesus Christ. Ang model naton hindi tao.
Model naton si Jesus. Ugaling ang mga santos, naka-approximate sang standard ni Jesus, nga ga-encourage sa aton, nga pwede naton masarangan. Pero wala kita nag-end sa santos. Ginasunod naton si Jesus. That's why ang aton iya standard bilang Katoliko, words ni Jesus, doctrine ni Jesus, commandments of God. May mga modifications in terms of application, timing. Hindi itanay pag i-apply ni kay medyo budlay pa sa timing, pero wala mo ginamodify ang content. Ginamodify mo ang method of presenting the content. Wala mo ginamodify ang content sang catechesis. Ginasuspend mo anay kung hindi pa klaro, hindi pa maano sang tao, lato-laton tanay timing. Pero you do not modify the revelations of God. So amo na nga bisan 1902 ini, bisan ano pa to, pareho na. In fact, ang aton credo, I believe in God. Year 325 na again formalized. Of course, they believe in God long before. Pero sa Council of Nicaea, I believe in God, the Father Almighty, another council na, Creator of heaven and earth, another ecumenical council, I believe in the Holy Spirit, Constantinople, meaning to say, ang credo naton sinaya, series of discussions na of bishops and popes, and theologians, and brilliant minds, and giants of spirituality, kag makakam up, nga amoy ning truth based sa gospel, kamo ni, kag hindi ini makambyuhan sang generation to generation to generation. That's why solid ang church. Solid iya ang church, kay wala siya nagapadala sa mga changes sang kalibutan. Rock foundation ang church. Wala siya nagapadala sa numbers nga butuhay lang, kay kung butuhay lang ni daog na ning adultery. Kung butuhay lang ni daog na ning divorce. Daog na ni. Why? Weakness na isang tao mo. Kung weakness ang tao, idapensahan niya gina niya, i-justify yan na. Pero salamat ka may Bible, salamat ka may 10 Commandments. Nga wala kita nagapadaog sa aton weakness. Kag masustain ang values nga nagasupport sa integrity and peace and relationship sa society. Pasugtan mo lang weakness, guba kita tanan, guba mag-asawa, guba parents, kabataan, guba negosyo, guba ethics, wala ethics. Ang ethics sa economics, ganansya lang. Sundon mo na tanan, ganansya lang na tanan. Wala yasang human person da. Sa world, nag-introduce ang human person kung may God. Kung gina-introduce, dira. Politics, popularity lang ni tanan kag number, adjustment ni politics of accommodation and compromise ini. It's not the politics of truth and values. Balaan nyo na. Hindi na malipod sa aton. Values versus valuables. Madaog ang valuables. Ganansya versus value, madaog yan. Human person versus ganansya, human dignity, daog ginaya ganansya. Naamo na ang naton. Pero salamat kay may mga Katoliko sa politika, may Katoliko sa business, may Katoliko sa tanan nga aspects ng Kag kunara sila sa posisyon, kag dalon nilang ila pagka-Katoliko, ang influence nila hindi hama. Nga solid ang iya values, intact. Solid ang iya doctrine. So amo I think ang strength sang church, hindi siya strength kay ti may armas ang simbahan, manggarano ng simbahan, may influence ang simbahan. Subong wala nagawa influence, maghambal ang pari, why na? I think ang strength ng simbahan aside from the Holy Spirit is the truth. The truth. Bisan pa ko isang preacher hindi truthful, pero truth ang ginahambal niya. Ang strength niya, hindi sa preacher, kundi sa truth ang ginahambal niya. Kag kumatandugan ni ang tao sa truth, irresistible. Irresistible. Primero ma-resist siya, pero konsensyahon siya.
In fact, ang truth can defend itself. Ang lie, among nagakinanglan nga depensahan mo all the time sang another lie. Agod madepensahan mo ang lie, malay ka naman. Pero ang truth can stand on its own. Bisan lie tanan, basta may kamaturan, makatindog yung truth. Pero ang lie, oras madakpan ka, create ka another lie. Kaya matumba na. That's why ang strength sang simbahan is in the truth. Tapat sa truth. Lain naman, nga kaya mo ang tanan nga truth, tilain naman na ya. So, pero may truth sa aton. That's why, nabutang diriyo, tanawa bala, balya, yung occasion sang sin bala, halin pa ni sang una, diri hambalya, dangerous, liquor, ilimnon, occasion sang sin ang ilimnon kag ilimnan. Of course, drugs. Occasion sang sin. Do gina-disregard lang na. Pero dugay na nakita sang simbahan. Oras gani nga buyan ang ilimnon, kag pabayan ng tao. Expect, may inaway, may immorality, may pinatyanay, ilimnon. Dapat i-address na sa kabataan naton. Temprano pa lang ginaano ng kabataan. Anak, hindi ka dira. Okasyon na sa pila ka adlaw. Addiction na sa pila ka adlaw, anak. Maguba pamilya mo sina, maguba na. Ilimnon. Wala ako kontra sa ilimnon nga naganegosyo, ha? Tikinanglan nyo na. Pero negosyohan mo ang weakness sang tao. Sukton ka sang Dios. Bisan ano pa na nga drink moderately nga butang-butang. Wala sang drink moderately. Occasion na yan. Gainom man ko. Si Jesus gainom gani bino. Bino gani pili yang ilimnon para mangin ano ya, mangin dugo ya. So, ang problema mo kung i-exploit mo, so to say. Ining weakness ni mo sa human nature. Sunod, diskuhan. Dugay na nakita, diskuhan. Okay mga diskuhan, mga ano na, mga tigulang, mga ano, pero tanawab lang diskuhan. Hindi ako, way ko gasiling nga makasasala, way ko ga-judge, kundi okasyon, dira okasyon. Okasyon. Meaning nightlife. Hindi ka mo magsiling nga traditional na, hindi. Ang sin wala ginapili. Modernist ka man, traditionalist ka man, manggaranon, imol ka man, taas tinunan mo, hindi. Basta may liquor, tanan, hapay na, sobra-sobra nga inom. Manggaranon, imol, nagahimo nga sapat. Nagasapat. Tanawa itong mga artista to, may dasera to, gano'n. Wala kita kakondenar, pero tungod sa publiko, hindi na naghalalin. Diskuhan. Sunod ko no, theater. Tisang una theater, kaya kadto sila sa theater, subong iyaya, internet, kaya rada mo, cost na. Okasyon kina mga pornography ni, mga ano.
tago na nga sa laa mo. Hindi mo na iya statistical survey. Kung i-survey mo na statistical, mabutig na ang tao. Hindi ka nakakuha sang sakto nga data. Palip. Kabataan naton, mga teenager. May access. Easy access. Tigaguba ng mentality. Ay, gaguba gina. Ti sige na yan negosyo ya. Sunod, bad books, novels. Mga story ni. Arada mga sex stories kada. Ara. Sa YouTube, mensionar ko na lang. Imbis nga ti neutral tani. Why na? Ginabasa pa ng novel sa ginadramatize. Occasions ang scene. So amo na na-identify nga do okay lang bala subong o te kita mo kita ang naapektuhan sila. Ga-create siya sang culture. Sa primero, abi mo do individual lang. Dugay-dugay, culture na siya. Lifestyle bala. Dugay-dugay kung culture na siya, ma-demand na siya nga i-legislate, nga i-approve, nga suportahan, nga budgetan. Na. So, ang temptation, nagsulod, na nahigko tanan nga mind, do alien bala, nag-adura, tapos magrupo na, ma-demand na nga may right kami na mamatamat na dugay day right na masaka na ma-legislation na basta mahimo na ganing nga law culture na kay ang law naga-support sang amo nimo kag naga-punish ang amo sini hindi mo pag-punish ang ang malain to ya i-support mo kuan mo na budget di mo kuan ang budget kundi sa mayo kuan mo to budget support mo sa malain legal nga ti kay butuhay man lang mo number man lang mo hindi siya reason rational bala hindi siya reasonableness kundi numbers tanuwab lang kakatabo sa kalibutan patagaan kita sang numbers kung numbers na way dugay imbis nga ang law naga-protect sang truth ang ginaproteksyonan niya ang iban di ka kakita sang law nga nagaprotect sang malain man di na nagalalin kiti gina-approve mo kula kita gambal ka pa kamaalam kundi balaan man naton kung anong reasonable kag hindi balaan mo kung anong reasonable kag hindi so amo na ginatawag ina nga positive legalism amo na ginapost lang ang legality in the name sang legality nga ang sulod sang iban nga laws hindi reasonable pero nagdaog lang siya kay ginpas lang siya kag nagbutuhay and therefore legal but not necessarily moral so amo na nang guaya so kung legal na bisan ano pa nga singgit nga immoral tungod legal ini nasuportahan may rights siya suportahan siya sa state civil marriage how ano na lang natabo sila una pa sa sa civil kay tiiya man na isang civilia may right man na civil effects pero ang tao is one person
Why mo siya gambal nga ti sibilang amon nga aspect, amon to no? Kinanglan nag-angot na. Hindi mo tuya nga, ulo lang tong imo, tuya, ulo lang tong imo, tapos ihatag mo sa simbahan. Hindi. Kaya ang person is integral mo. So himua ang tanan para mag-integral ang civil, ang economic, ang education, ang spiritual, integral. Kung sa rasunan lang karon nga, tiya na ya sa ano, danati di. That's why, damo-damo gid ang aton i-witness, akon critical collaboration. It's not only collaboration with agencies, kundi critical collaboration. Sinad ko nga collaboration, ang critical man reasonable. Kagamuna ang kontra ni Satanas sa simbahan. Kaya ang simbahan, obstacle sa iya plano. Kagunahon niya nga atakihon, pari. Tagaan niya sang tentasyon, tagaan niya sa gubon niya. So, protection ng tagid pari, pangamuyuan, frontliners, terms of morality. So, gina-accept nato ni na, Lord, ti amuning amon sitwasyon for many years, daw gin-okay na, gin-aprubahan ini, kagano ni, di wala man kami mahimo sinisubong, kay structure na ni. Teng kaya lang namon, pamilya namon, kagabataan, apo. Tudluan sila. Pero bungguon mo ng multinational sa gano, daw di gawa. So, ikaw na iya, imo na iya, kay ikaw ang Diyos, ang amon jurisdiction, pamilya namon, kabataan namon. At least maging aware nga amo gali ni ang dynamics sa nakakatabo sa sosyedad. It's about temptation and sin and occasions of sin. Kagpatawara kami kay madamo sa amon nang wala nakahibalo sa amon ginahimo. Amen. Lord, we realize that ultimately our enemy is not our leader, our priest, businessman, politicians, but our ultimate enemy is sin and the evil one. We pray that you will continue to protect us and separate us from the things that separate us from you through Christ our Lord. Amen.